Yung Congress, yung tinatawag ni Inday Sara, ni Sara Duterte, na Dayanggans po ang totoo. Binabaliktad ni Sara Duterte ang sitwasyon. Ang umaasta na parang mga goons. Sila po, kasi no less than the President, the First Lady, saka si Speaker Martin Romualdez, pinagbantaan niya na papatayin niya. May kinontrata na assassin. So, ugaling goons. Pero siya po, ang tawag niya sa mga buting congressmen natin na may breeding, may pagrespeto, maging sa kanya. Kahit wala silang pagrespeto sa Congress ng kanyang tatay, pero ang Congress, mga kababayan, binibigyan ng mataas na pagrespeto si Sara Duterte bilang Vice Presidente po. Ako nga po, hindi ko na siya tinatawag na Vice President Sara Duterte. Sara Duterte na lang kasi kahit ibinoto ko po siya, binabawi ko na ang aking pagboto sa kanya. Just like other Filipinos na nagsisi, ibinoto natin si Sara Duterte dahil in-endorse siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi siya in-endorse ng ating Pangulong Bongbong, hindi nakipag-unit team, hindi man natin iboboto si Sara Duterte. Ako po, ang iboboto ko sana, si Tito Sen. Si Tito Sen kasi po, medyo, siyempre matagal na din yon sa politika at matured na, malayo ang pag-uugali kaysa kay Sara Duterte. Kaya lang, sabi ko, matatalo man lang kasi nakipag-unit team, napilitan na lang tayo na iboto si Sara Duterte. O, ito na po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung tatay nagpa-presscon kahapon. Kasama ito sa sinagot ng mga members ng Dayanggans. Other than, mga kababayan, yung kaganapan, kaguluhan, drama, horror, at mga kasinungalingan na narinig natin sa mga resource persons na inimbita sa investigasyon po ng paggamit ni Sara Duterte ng kanyang confidential funds sa OBP, pati nang siya naging secretary ng DepEd. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga balitang yan at pag-usapan yung mga kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads. Para kahit ginugulo ng mga Duterte ang ating bansa, tuloy-tuloy pa rin ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, balik tayo dito sa ating kwento. Unahin natin itong mga sinabi ni Rodrigo Duterte. Nagpa-presscon siya kahapon. Sabi dito sa inciting to sedition po ito. Sabi dito sa report ng GMA, ex-President Duterte asked military to guard Philippines from fractured governance, calls Marcos adik anyo. So hindi na po ito bago na panawagan. Doon po sa nausog rally nila sa Davao, nanawagan na po si Rodrigo Duterte. Wala man pong makinig.
pati nga po sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya nga po natunaw na yung kanilang mga rallies. Yung latest na people power nila, hindi nga po mag 500. Yung nagtipon-tipon po abang ginagawa yung hearing ng Kongreso, sige panawagan po ng kanilang mga kampon, mga minions. Napakakunti po yung mga dumating, mga vloggers man lang po, at mangilang-ilan mga kababayan na mga supporters nila. Ngayon man lang sa report ng ABS-CBN. Supporters of Vice President Sara Duterte on Sunday criticized the government during the gathering in front of the Veterans Memorial Medical Center in Quezon City where her chief of staff is recovering. Bilangin ninyo yan kung ilan. Na-expose kasi po yung mental condition ni Sara Duterte. Sino ang magsusupport sa isang tulad ni Sara Duterte? Imagine, isa kang vice presidente mga kababayan, you go public, tapos pinagmamura mo yung Pangulo, yung First Lady, tapos si Martin Romualdez, na hindi nga magsalita ng masasama sa kanila, never. Tapos gusto mong ipapatay, matapos na magkwento ka na may gustong pumatay sa iyo at ang gustong pumatay si Martin Romualdez. Wala mang ganyan pong reputasyon, sabi nga natin, ang mga Marcos Romualdez. So malamang sa malamang, kwento-kwento lang ito ni Sara Duterte. Parte ito ng kanyang narrative of lies kasi sukol na po siya sa maling paggamit ng confidential funds. O ngayon, siyempre, sasaklolo yung kanyang tatay. Nagpapreskon, mga kababayan. Gustong gatungan yung ating military. Inagsalita na po yung ating armed forces. Pati nga yung kanyang dating DILG secretary, si General Anyo, secretary ng National Security Council. Wala nang simpati sa kanila. Si Browner, yung ating armed forces. Intact po yung ating military. Kasi nga po, sino naman ang nasa tamang pag-iisip ng mga sundalo, active and retired, ang susuporta sa ganitong uri ng mga tao? Tama po, iligay sa peligro yung ating bansa. Wala pong susugal, lalo na sa ating mga members ng armed forces, active members ng ating armed forces. Isusugal nila yung kanilang karir at saka yung sinasabi ni Digong na adik. Ayan po, tinawag niyang muli ng ating Pangulong Bongbong Marcos na adik. Walang maniwala po sa ganyang akusasyon. Kasi sa display pa lang po ng pag-ugali, malayo po, malabo na adik ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit po na nagsalita nga siya, napakakalmado ang naging reaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa naging banta ni Sara Duterte sa kanyang asawa at kay Martin Romualdez. Narinig po ninyo yung kanyang speech. Makikita ninyo sa ating Pangulong Bongbong ang pagiging tunay na statesman. Never siyang bababa sa level ng mga Duterte. Tama po mga kababayan? Kaya yung sinasabi ni Rodrigo Duterte na there is a fractured governance daw sa Pilipinas ngayon. At sabi niya, nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. There is no urgent remedy, it is only the military who can correct it. Tapos sabay sabi, hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Malamang, mga kababayan, ang sunod na paimbestigahan ng Department of Justice po sa NBI, si Rodrigo Duterte po, after na ipag-utos na po ng DOJ ang pag-imbestiga kay Sara Duterte for possible criminal liability. Dito naman po sa kanyang tatay, si Rodrigo Duterte po, for inciting to sedition. Malinaw po ito. I challenge the whole military kasi because sabi niya, they are supposed to be protector of the Constitution. Yan ang sabi po ni Digong. Ngayon, sa press con ngayon, mga kababayan, ng members ng Dayangan sa Congress, kasama ito po sa sinagot. Itinanong sa kanila ng mainstream media. Other than, siyempre, yung mga nangyari po sa hearing kahapon, na biglang lumitaw po si Sara Duterte, na sa tingin natin, yun ang rason kung bakit takot na takot yung mga tao ni Sara na magsalita. At that could be the reason bakit sila mga kababayan, lalo si Gina Acosta, itinakbo sa ospital. High blood po. Corner na po kasi. At many times, nilaglag na po ni Gina Acosta si Inday kasi siya yung itinuturo talaga. Napaamin po ni Congresswoman Jinky Luistro
O ngayon, pakinggan natin mga kababayan yung press conference ng Dayangans ng Congress. Yesterday po merong press con si former President Rodrigo Duterte and may ilan po siya mga sinabi. He's saying that Congress is sa Congress po, contempt is not a crime and yung contempt is just a measure for the orderly conduct of congressional hearings. Kung may nagawa kang disturbance or disorderly conduct. So ang point po niya is dapat daw may detention center sila kung wala sana may bakanting kwarto doon ilagay at hindi dadalhin. Bakit daw dadalhin pa sa prison, sa correctional? Kasi hindi naman daw criminal. It is for the committee members to decide. Hindi naman po, sa ngayon naman po, sa totoo lang, wala naman din pong gustong mangyari kung ano yung nangyari kay Attorney Zulaika. It just so happen, nagkaroon lamang po talaga ng security breach. At napakahirap po talaga na may VIP po na nandirito at hindi naman po talaga kakayanin din po ng ating security at facility na i-secure yung pangalo sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. In addition to that po siguro, well, yung opinion po ng former president, that's well taken, I suppose, pero it's nothing incongruent or hindi naman po in opposition to what we're doing here. The contempt power being exercised here is the self-preservation of Congress. This is innate, it is residual in Congress, and it has been defended many times by Na di-distraction ng nagmamakinilya yata o Sorry. computer. The power of contempt is residual, it is innate with Congress, and it has been protected many times by the Supreme Court. Our exercise by the House through the committee is valid, I believe, and it is in line with previous precedent. Yung sinasabi po ni Chair Joel, and we agree with that po siguro, yung although we do have a we do have a detention center in the House, it's not properly equipped sometimes for given certain circumstances. As we understand, over the weekend, special circumstances po nangyari. It's not just your regular content issue. So the need to transfer to another facility usually ina-accommodate naman. And this is not the first time actually. We've already had precedent that we've already had contempt orders served in these facilities. In fact, ano pa yung na-mention? Yung Women's Correctional? The Women's Correctional was previously used also in the Quad Committee on the topic of POGO. So it's nothing new. I wonder why ngayon lang po siya nagiging issue. So yun lang po siguro in addition. On the administrative side, we will take the remarks ng dating Pangulo as customer feedback. At siguro kailangan po nating dagdagan pa yung detention facilities natin o dagdagan po ng kwarto kasi nga alam niyo naman po na ratsyada po ang Quadcom, so marami pong nakagamit ng facilities natin. And of course, as customer feedback, we will improve our facilities as well. Another statement lang po ni Duterte following yung kill remark po ni VP Sara kay PBBM. Her dad, PRD said, kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yan. Hindi talaga magpapakulong yan. Kung ipapatay mo yan, uuwi yan ng Davao. Is pertaining to the DOJ. This was with the press con last night, no? Yes po. Hindi ko pa kasi napanood. Pero opinion naman niya yun eh. So, but again, nakita naman po natin yung direksyon ng House, yung sagot ng House, sagot ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. They are treating this with all seriousness. Kaya kung ano man yung laro-laro na naman, play with words, o kaya yung sinabi nilang kasuhan, then titignan po natin sa mga susunod na araw kasi hindi naman po, wala naman po sa kamay ng Kongreso yan. Ang ginagawa po ng Kongreso ngayon, hinahalungkat po natin yung katotohanan, hinahanap po natin yung katotohanan dito sa ating mga hearings sa good government, saka sa Quadcom. So, wala. Opinion nila yun eh. Yun ang tingin nila eh. Thank you.
I guess the DOJ, through the NBI, has started its investigation, and a subpoena will be issued, no, for the Vice President to answer and to face these criminal charges to be filed against her. So, with that, due process will be observed in such a way that the Vice President will be given the opportunity to answer with regard to his threat, no, against the President, the First Lady, including the House Speaker. So this will undergo a regular process. Hear the quote again, just to be sure po, no? Kasuhan niyo na lang si Inday, hindi naman makulong yun. Hindi talaga magpapakulong yun. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. I'm guessing the context also is kasuhan na lang instead of having the hearing. Tama po ba? I think it's pertaining to the kill threat po kay PBBM. So do you have any comments on that? Sa DOJ. Instead, kasuhan na lang. I'm sorry, I guess the context is lost on us. We haven't heard the press con, but I think what's safe to say, well, for one, we've had first-hand experience na po, having had the former president join us in a committee hearing. Baka po hyperbole po ito, so I'm not sure if we'd understand it right, but we stand by the rule of law, and we stand by the statement of the president and the speaker. The proper judicial the judicial process has been initiated already. The DOJ is already acting on the case. So I think whatever opinion he might have on whether the case will prosper is his own po, no? But we leave it to the DOJ to decide and to handle po. Anything you would like to add na lang po on how the former president po is handling this? And, you know, another lawmaker has also mentioned about, yun nga po, kung si Noy Noy before, hindi po nakikialam or not saying anything about the Duterte administration during the drug war. Pero nga po si Duterte, seemingly, he's sowing discord po ngayon sa admin ni Marcos. Excuse me, anong sabi ni former president kay Inday? Ano sabi? Regarding po dun sa kill threat, kasuhan niyo na lang si Inday, hindi naman makulong yon, hindi talaga magpapakulong yon. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. Una sa lahat, hindi po nagpapapatay yung administrasyon natin ngayon. Ang nagpapapatay po, yung ibang administrasyon, pero hindi yung ngayon. Yung previous administration siguro. Pero yung administrasyon ngayon, we follow the rule of law, no? Talagang gusto natin na maayos, tahimik, at meron tayong sinusundan na batas. Correct. At binibigyan natin ng hustisya, no? Lahat ng Tama. mga sitwasyon ng kailangan patas, no? Ang pagtingin sa batas. Siguro, based dun sa quote kanina, parang dina-downplay na parang ganito na lang gawin nyo, ganito ganyan. Parang nilalighten lang nila yung seriousness ng mga threat na ginawa. Pero alam naman natin kasing lumang tugtugin na yan. Alam na ng tao yan, sobrang lumang tugtugin na yung style na ganyan. Hindi na gumagana. To add, no, just to be clear, wala hong threat or balak na ipapatay ang ating pong Vice Presidente. Kaya hindi ko din po maintindihan kung bakit nabanggit po yun ni PRRD. No, just to be clear lang on that aspect, ano. Marian. Let us recognize Gab Lalo from Inquirer Online. Doon sa hearing ng Good Government, yung mga Special Disbursing Officers ng OVP at DepEd, si Gina Acosta sa si Edward Fajarda, inamin nila na iniwan nila yung confidential funds sa mga security officers kay Colonel Nolasco at Colonel Chica upon the orders of the Vice President, di ba? May possible liability ba to, sir? Or may mga possible na kaso? Kasi we're not familiar kung anong kaso yung specific sa pag-iwan ng pera sa hindi naman disbursing officer. Well, ako, tingin ko may possible na kaso dahil in the first place, sa kanila hinabilin yung pera eh. Tsaka sila yung banded officer. So pag may nangyari dun sa... Unang-una, yung perang pinag-uusapan po natin dito, hindi naman po nila pare-parehas pera. Pera po ito ng taong bayan. So
the fact na ito'y pinagkatiwala nila sa isang tao at kung may nangyari po dito sa pera, silang mananagot, medyo, kaya nga po sila nagbabayad ng bond. Ang ibig sabihin po nyon ay in the event na may mangyari dun sa pera, sila po yung magre-reimburse. Now, ang tanong, ito pong pinag-uusapan natin ay hindi po ordinaryong pera. We are talking here of 612.5 million pesos. In the event na may mangyari po dyan, so kaya po ba nila i-reimburse itong 612.5 million pesos? Kulang makikita natin na meron pong malinaw na paglabag doon sa Joint Memorandum Circular -2015. Dahil kung titignan natin kung sino yung accountable officer doon, it refers to the Special Disbursement Officer, the SDO, who in the person of Gina Acosta and Edward Fajarda. So wala naman po doon na nakalagay sa guidelines ng JMC na kailangan mong ibigay doon sa security officer. Yes, we understand na kailangan po ng security to secure the money upon encashment. But yung iti-turn over mo, yung pera na kaka-encash lang, kakakuha lang sa bangko, it seems it's highly irregular in the sense na hindi nga yun ang accountable officer. So doon pa lang malinaw na meron pong paglabag. And namin naman po mismo ng ating pong mga SDOs na yun po ay utos ng ating Vice Presidente. Maigli lang. They all know the irregularities na ginawa nila. Inamin naman po nila lahat yun. Ang problema, it was already too comfortable for them yung setup na gano'n, which is regular practice in their office. Kaya po, parang wala na lang. Kumbaga, hindi na sinusunod yung protocols nila. So, normal na nangyari. I wouldn't be surprised if hindi lang sa security binibigay yun. Baka kung sino-sino pa or driver na lang. So, I wouldn't be surprised na ano. But again, sabi ko nga, ang dami ng issues ng transparency sa accountability. So, it came from their mouth. So, alam nila yun, yung pagkakamaling ginawa nila. Not po with the appearance of the 4 OVP officials who have been constantly evading the hearing that we would have answers. Yet, again, after how many hearings have we had? 7 hearings, we're left with more questions now. Akala po namin, based on the previous hearings, 2 lang po ang nakakaalam sa kung paano ginamit confidential funds. The head of the agency and the SDO. So in this case, 3 people kasi 2 agencies. Ngunit, with their appearance po, nalaman po natin yung funds ay actually dinelegate pa ng SDO to a security officer who isn't even from that civilian agency. Our understanding is, itong 2 officers that were mentioned are both from the uniformed personnel po, which is separate from the OVP and separate from the DepEd. So doon pa lang po, I believe yung sa testimony ng witness na COA, hindi po yan in line with joint circular. What has been delegated cannot be delegated further. Trabaho po at responsibilidad yun ng SDO. Ngunit pinasa pa po sa security agent, security officer na cannot even account to us now. If you recall, yung bonded officer po dito, yung SDO dapat, siya yung responsible. Ngunit ngayon, they cannot even tell us the smallest details of what we're expecting from the accomplishment reports, liquidation reports. So I think yun yung big takeaway dito. On the question po kung anong liabilities po dito, it would really vary. If we recall, if this is public fund intended for public use, even if assuming po na yung pondo na dinaan para sa confidential funds ay ginamit for public use pa rin, let's say, for example, pero dahil hindi sumunod sa strict procedures, I believe this is technical malversation. But worse, if this was taken for personal gain, if this proven fictitious at erroneous yung ARs to justify the taking of this amount, that could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. So yun po yung nakikita natin dito. Nakita natin na merong pagkukulang, lalong-lalo na yung ating mga disbursing officers. Nakita natin na nagkulang sila sa pag-iingat ng pera ng ating pamahalaan. At sa huli, it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may kailangang may managot,
kailangan akuhin, no, ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. Disburse talaga si Colonel Nolasco and Colonel La Chica. Baka cure ba nito kung sakaling yung dalawang officials na lang ang ginawang SDO o bawal dahil military officials sila? Nabanggit naman po ng COA na pwede naman po mag-assign ng other SDOs. It would have cured probably, but the problem is they're still not from that office. I don't think, halimbawa, the agency, yung pondo nakalagay sa OVP, dapat ang SDOs galing po sa OVP eh. So doon pa lang, even if they did make, I don't know if you could even make security personnel from a different agency an SDO. So I don't think it would have cured it po. Although technically, you could add SDOs and that would have been a cure. Pero dahil nasa ibang opisina po, not possible, I think. Sa pondo, let's say, ng AFP, meron din po silang sariling SDO. But kagaya nga po ng sinasabi ni Congressman Rhodes, Office of the Vice President. Hindi po sila, in fact, hindi nga sila sumusweldo sa Office of the Vice President. Kaya meron din po talagang problema. Aside from that, not only is that they're from the other office, they're from outside of the agency. Sila mismo, iba na po yung mandato ng opisina nila. So how could they be SDOs for a mandate to be executed for the civilian agency? Consider ng committee as a possible legislation kasi ang pinagbabasihan natin ngayon joint memorandum circular lang wala pang formal na batas for guidelines on CFN. Ano pong problema talaga naman dapat SDO ka kung saang ahensya ka nagtatrabaho. Nagkataon lang dito, gano'n naman talaga, yung binigyan nila ng ginawa nilang SDO, talaga naman pong nagtatrabaho. Just so happen, binigay po nila sa iba. Kaya nga po, isa po sa mga possible na legislation na aming iniisip, dapat nga po talaga, yung mga wala naman pong kinalaman sa intelligence gathering ng mga ahensya at departamento, dapat po talaga, we have to limit yung bibigyan natin ng mga confi fund. Na lang kasi kahapon may statement yung mga House leaders saying na yung statements ni Vice President Duterte was a clear danger and threat to the country's democracy. Do you agree with this? Tingin nyo may ganong gravity yung mga statements na binitawan ni Vice President? 100%. Definitely, because ang threat po sa ating Pangulo. Ang ating pong Pangulo ang nagre-represent po ng ating bansa. So, siguro sa ibang bansa nga po, baka hindi po, they will not take it lightly. So, definitely, there is a clear and present danger. People, there's a clear threat. There's a clear danger because there's a clear threat. We've gotten so used po to the statements being watered down by biro lang or hyperbole. Pero in this case, sabi nga po, no joke. So there is a clear threat on a person who isn't even private, but the head of our country. So this is a threat, direct threat on our democratic institutions. So there is a clear, very clear danger po. Ating Vice President ay malinaw na nagdudulot ng gulo at saka pagkawatak-watak, Kapag hinayaan natin ang ganitong klaseng pananakot, nagiging banta ito hindi lang sa demokrasya natin, kundi sa katatagan ng ating bansa. Hi, good morning po. Sir, unahin ko lang po yung about health concerns. Kasi kahapon, yun nga, si Gina Acosta habang tinatanong niya sa hearing kahapon ay bigla na lamang sumama yung pakiramdam at isinugod sa ospital. At alam naman natin, si Attorney Zulaika Lopez ay nasa ospital na rin. Una po, Kongs, ano po yung official medical update na kina Gina Acosta at Zulaika Lopez? Kumusta po sila at hanggang kailan kaya sila sa Veterans Hospital? May update po ba sa atin? At ano lang din po, isunod ko na rin po, ano pong masasabi nyo dito sa mga tauhan, mga opisyal ng OVP na biglang nagkakaroon ng problema sa kalusugan sa gitna ng pagdinig? Kay Attorney Zulaika Lopez, kung hindi po ako nagkakamali, ang kanyang diagnosis is acute stress. Ano yan? So,
parang binibigyan siya ng ilang araw para makapagpahinga. Until such time siguro. Anyway, yung contempt naman ay in-extend po namin until Saturday, or that is 5 days, no? So insofar naman as si Ma'am Gina Acosta, wala pa kaming report, pero nung nandoon nga po sa committee hearing, pinatawag po natin ang ating in-house medical doctor, at nung binibi po siya, parang nag-shoot up yung yung blood pressure ng 150/100. Kaya po minabuti na dalhin siya sa malapit na ospital, which is dito nga po sa veterans. Natin dito nga sa mga ganito nga nangyayari sa specifically sa good government hearing na may mga resource person na nagkakaroon ng can we say na biglaan ba itong mga health concerns po na ito? Magpagaling po sila. We wish them well para po makabalik na sila at masagot na nila yung mga tanong na importante po sa committee. Wala naman po sigurong ibang rason na kung bakit sila may nararamdaman, kung hindi siguro nahihirapan silang sumagot. Baka nahihirapan nilang sabihin yung mga gusto nilang sabihin. At saka yun siguro nagkakos ng stress. But I'm not a medical practitioner, so pagaling po sila para makabalik na po sila at masagot na po yung mga kailangan sagutin sa komite. Statement ni Kong Ortega. So parang somehow, sir, you're saying po na if they will just tell the truth, hindi naman kailangang umabot pa sa stress, ganun po ba yung ibig natin? Hindi naman po. Magpagaling muna sila para sa susunod po na hearing, mas marami na po sila na masabing impormasyon. Kasi nga po, resource person natin sila. At sabi nga nila, minsan, pag nagsasabi ka ng katotohanan, the truth will set you free. Nakakagaang po ng pakiramdam ang pagsasabi ng katotohanan. Naalala niyo po nung nag-affidavit po si Ginang Royina Garma, ibang-iba po yung pagsasalita niya pagkatapos niyang sabihin yung totoo. Mas relax, mas diretso siya sumagot. Makikita mo po talaga yung diferensya. Tama yun, para mas mabilis nating matapos itong committee hearings. In fact, sabi ho ng aming chairman, siguro may isa o dalawa pa pong mga committee hearings. Pero kung hindi po makakadalo, because of medical reasons, baka mas lalong tumagal po itong hearing. Kaya tama po yung sinabi mo, Mela, na mas dapat sagutin na nila ng buong katotohanan para hindi na ho tayo tumagal dito po sa magiging committee hearings natin. And hindi na rin sila mahirapan na pabalik-balik pa dito sa mga pagdalo sa mga committee hearings. At kung mapapansin po ninyo nung tinatanong si Ma'am Gina Acosta ni Congresswoman Jinky Luistro, parang nahihirapan po siyang sumagot eh. In fact, there were 2 instances yata na halos maluha-luha po siya. So, it's either hindi po niya alam yung talagang kanyang responsibilidad as SDO at doon lamang niya nare-realize na may mali sa kanyang nagawa, or meron po siyang pinagtatakpan na katotohanan na hindi po niya masabi-sabi. Kasi kung makikita po ninyo siya noon, ang sinasabi niya ay basta't binigay lang niya yung pera at hindi na po niya alam kung ano po ang nangyari. Pero kung titingnan po natin yung history ni Miss Gina Acosta, since the time na nasa Davao pa po sila o sa LGU, siya na po ang SDO. So parang hindi naman po yata kapani-paniwala na yung 100 milyon, mahigit 100 milyon ay ibibigay mo na lamang, ikaw yung banded official at alam mo na meron kang responsibilidad, biglang hindi mo na alam. Na totoo. If lang po ako, another question lang po about dun sa naging press ko ni former President Duterte kahapon. May sinabi po kasi siya na
there is a fracture in government and there is a fractured governance sa Pilipinas ngayon. Nobody can correct Marcos, nobody can correct Romualdez. There is no urgent remedy. It is only the military who can correct it. At sinabi pa niya, hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ano pong masasabi niyo rito? Hindi para sa inyo hindi po ba ito parang in a way parang nag-encourage na ng withdrawal of military support? Ano pong reaksyon niyo dito sa particular statement ni former President Duterte? This isn't the first time po, no, that we've had this statement. And I recall if this, yung nangyari po ito last time, parang inciting to sedition po, no, yung what was tagged to it. Pero at this point, puro hyperbole. I'm not sure if it should even be dignified with a serious consideration po, no. That's just my personal opinion. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no, para tulungan yung anak na pagtakpan kung ano man yung kinaharap ng ating Vice President. Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun, no? Hindi na natin kailangan ng mga salita, no, na hindi nakakatulong sa ating bayan at lalong nakakapagbigay, no, ng dibisyon sa ating mamamayan. Statement, no? Why I'm able to say po that we shouldn't take it seriously anymore kasi pang hyperbole. Because I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. Yung order na yon, yung suggestion na yon is very much against the Constitution. So I don't think even the AFP will take that seriously po. I totally agree with Congressman Jay, no, na isa na naman itong paglilihis sa mga issue na ipinupukol sa kanyang pong anak na si Vice Presidente. At doon sa kanyang parang panawagan, no, na mag-withdraw ng support ang mga militar, para sa akin hindi po akma sa isang naging chief executive, no, naging isang presidente na may taong mananawagan na hikayatin na mag-withdraw ng kanilang suporta sa kanila pong commander-in-chief. Alam po niyan, no, ni PRRD bilang isang naging commander-in-chief na isa sa mga ayaw mong mangyari ay kumalas ng suporta ang ating mga militar. So, I guess that is inappropriate statement, no, ng isang naging dating presidente at naging commander-in-chief ng ating bansa. Dahil kung ganyan, again, we are not calling for a peace and unity in our country. Mas lalo mo pang hinihikayat na magkaroon ng gulo, away sa ating hong bansa. Beses na yata nilang na statement yan or sinubukan na ginawa. Kaya nga sinasabi ko, talagang lumang tugtugin na yan. Wala nang naniniwala, wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin, which is yun ang ginagawa natin ngayon. Wag na silang dumagdag sa problema ng bansa. Dinidivide pa nila tong bansa natin. Wala. Lumang tugtugin na yan, wala na nakikinig. Banggit nyo rin po yung kay Vice President Duterte. Follow-up na lang po sa mga statement kanina kasi ngayon mainit sa mga public discussion yung naging death threat nga ni Vice President Duterte laban kay na Pangulong Marcos at Speaker Romualdez. And yung iba may mga nananawagan para maimbestigahan ito. Para sa inyo, is it best po na maimbestigahan? At saan po kaya particularly nakikita nyong best na maimbestigahan yung mga ganitong pahayag nga, yung mga naging pahayag ni Vice President Duterte? Tingin ko yung NBI po, yung national government ay gumalaw na. In fact, nag-issue na ng subpoena ang NBI para po makuha ang panig ng ating Vice Presidente. So makikita naman po natin yung mga on the national level po, yung mga national agency na concerning
natutugon po dito sa isyung to ay nandiyan na po at gumagalaw na po. In addition, no, nakita naman natin yung professionalism, no, ng Armed Forces of the Philippines at talagang nakikita rin natin, no, na gusto rin malaman ng Armed Forces kung ano yung katotohanan, lalong-lalo na sa confidential fund. At sa ngayon nga, dininay, no, ng ating Armed Forces na nakatanggap sila ng confidential fund, no, sa Office of the Vice President. Tama po. Sinong papatol na armed forces? Na pati yung armed forces po, yung military, ginamit ni Inday para makakobra. Pero hindi man po naibigay yung confidential fund sa military. Ang gumastos mga kababayan, doon sa Youth Leaders Meeting, Summit, yung pondo ng militar sa LGU, pero may kumobra ng confidential funds. 16 million. Kaya yung armed forces po, nabiktima rin po ni Sara Duterte. Hindi na sila papatulan. Balikan natin ang press con. May call on. Good morning po. Follow up lang dun sa question ni Mela on the medical update sa medical status nitong mga dinala po sa VMMC. Kong Chua, baka lang po meron ng report sa inyo. For example, today, kamusta na po sila? At saka makaka-attend pa po ba sila nung mga succeeding hearings ng committee? For example, on Friday, magre-resume yung inquiry. A-attend po ba ito? Si Attorney Zulaika Lopez kahapon po inattach po dun sa kanyang excuse letter yung medical update po niya. Kaya nga po inextend na lang po namin yung kanyang contempt for another 5 days. So para at least nandoon naman siya sa veterans, makapagpahinga siya, ma-examine siya thoroughly. Insofar as si Miss Gina Acosta, dahil kahapon pa lang po nangyari, wala pa po tayong nakukuhang report galing po sa kanyang sa kanila pong panig. Hopefully by Friday makarating po siya dahil yung in-issue po namin hindi po namin nilift yung kanilang contempt and arrest order. Ito po'y forlo lang. Ibig sabihin, temporary lamang pong pinayagan sila until Friday na hindi po sila madampot at ma-subject sa arrest. So sa Friday po, si Lopez makaka-attend na. And ito pong condition ni Acosta is not life-threatening naman? Hopefully po makarating dahil nakita naman po ninyo kahapon. We've been very fair naman po sa mga resource person natin. In fact, nabigyan pa sila ng forlo sa kanilang contempt and arrest order. So, kung magiging cooperative lamang po sila, sa tingin ko wala naman po talaga magiging problema sa committee. Sa mga kongs po, no, yesterday sa mga speeches po doon sa plenary, there was doon sa binitawang mga pahayag ni Vice President Duterte, sinasabi gross abuse of power, betrayal of the office she holds. We must act now. The House must take immediate action. Some people are viewing this as parang laying the ground for impeachment. Ano po ang masasabi ninyo dito? Normal po siguro na reaksyon ng House members yon under the leadership of Speaker Martin. Siyempre po, kami po yung direktang binibira din nila sa House of Representatives. So, kaya kami nandito dahil pinagtatanggol po namin tong bahay namin, tong House of Representatives. So, yung mga salita, yung mga nilabas na speech ni Speaker, siyempre nakaka-boost din po ng moral namin yon. Kasi ang nangyayari po after our hearings, bibirahin po kami niyan ng yung mga keyboard yung mga trolls nila. Pero nakaka-boost po ng moral kasi pinakita lang po na the House must take action and the House is taking action right now. At ang number one na ginagawa po namin, yung is in aid of legislation, which is yan po ang bread and butter ng
ng House of Representatives aside po sa paggawa ng batas. So lahat po ng ginagawa namin at gagawin, matagal na po namin inumpisan. Wala pa pong Quadcom, nag-umpisa na po sa mga hearings para mailabas po yung mga katiwalian na yan. Kung ano man yung dapat na gawin o syempre yung sa executive side, hindi naman namin control yun eh. Ang nagagawa po namin is yung trabaho namin, which is yun yung ginagawa namin. Yun po ibig sabihin nung pag-take po ng action. And what we are doing now is already taking action, and it is a call to action. For me, I share and join the sentiments expressed by our colleagues yesterday in the plenary session. Bilang isang miyembro po ng House of Representatives, hindi naman natin gugustuhin na yung ating leader through the House Speaker ay pagbabantaan po ang kanyang buhay. Remember, yung official po na nagpahayag ng actual death threats is the second highest public official of the land. And the threat was directed to the President, the First Lady, as well as the House Speaker. So, alangan naman hindi ho kami mag-react doon sa naging pahayag, no? Pagbabanta na po yun sa buhay. And yung mga ganun po, wala hong puwang yun sa ating pamahalaan. Remember, we are public officials. Paano tayo titiwalaan ng tao kung tayo mismo walang pakundangan na magbibigay ng mga death threats? Remember, Vice President po siya. And isa po siyang abogada. Alam niya po yung mga consequences. When we utter the speeches and the statements, dapat naman yung akma sa ating pong posisyon. So again, this is to share the sentiments of the House leaders who expressed their support to this administration, to our House Speaker, dahil hindi na po ito biro. Isa na po itong malaking banta sa ating demokrasya, sa ating pong kapayapaan. In addition lang, no, nakita naman natin, no, kung gaano kasipag magtrabaho ang ating speaker. Nakita naman natin kung gaano kasipag magtrabaho ang Kongreso ngayon. Meron tayong Quadcom na nagtatrabaho kahit na break. Ngayon, sinimulan na yung Quintacom, no? At dire-diretso yung ating mga committee hearing sa pagbabalangkas ng batas. Pagdating naman ng weekend, nakikita naman natin, umiikot ang mga representante natin, sumasali sa BPSF, no? At nagbibigay ng suporta, tulong sa ating mamamayan. At kaya nga, pag natatawa nga kami, pag sinasabi na ang pasok namin mula Monday to Wednesday or Thursday, no? Pero ang hindi nakikita, kaming mga representante, umuwi rin kami sa aming mga distrito. At doon namin tinatanong, nagpapakita kami ng suporta sa aming mga kadistrito, nagbibigay kami ng tulong sa ating mga mamamayan, no? So, dito nakikita yung liderato ng ating napakasipag, no? At pinakamagaling, no, na speaker na si Speaker Martin Romualdez. So, nakakalungkot na merong mga ganitong klaseng pagbabanta, nakakalungkot na meron ganitong klaseng pag-threat sa buhay ng ating presidente, sa buhay ng ating First Lady, sa buhay ng ating speaker. So, natural lamang na ang Kongreso ay magsasama-sama upang ikondena yung ganitong klaseng mga gawain. Sorry, just to clarify my question, Kong, given the statements po na ni VP, kino-contemplate na po ba yung impeachment complaint dito sa lower house? Sa ngayon, wala pa naman po kaming napag-uusapan tungkol dyan. Basta kami po, tinutuloy pa lamang po namin itong trabaho. Kung ano po yung aming ma-unravel dito po sa committee hearing na to. At the end of the day, ito po ay pag-uusapan ng lahat ng mga miyembro ng committee. Hindi po ito magiging desisyon ng isa. Ito po ay at the end of the day, collegial body po ang magde-decide kung ano po ang magiging laman
or konteksto ng aming committee report. Ang goal po namin talaga dito sa Committee on Good Government sa Quad, syempre ang goal namin matapos na yung hearing sa investigation para yung mga policy recommendations, yung mga bagong batas, saka yung mga amendments at yung mga possible po na findings natin maisubmit po sa mga kaukulang ahensya. Yun po ang number 1 talaga na priority ng committees, mga nasabi. Salamat. Tanungin niyo ako, no? Kung ang mga binitawang salita ba ng ating Vice Presidente, tingin ko, no? Impeachable offense ba ito? Tingin ko, personal na opinion ko to, oo. Pero kung tatanungin niyo rin ako, kung napag-uusapan ba ito sa Kongreso, hindi pa namin ito napag-uusapan, no? Dahil nga abalang-abala din kami lahat, no, sa pag-attend ng meeting, no? At marami din kaming mga batas, no, na mga ordinansa, mga panukalang batas na kailangang ayusin. Lalong-lalo na naghahabol din kami dahil malapit na nga yung break, no? At siyempre, umuwi din yung ibang mga congressmen, no, sa kanilang mga distrito para tumulong at tignan kung ano yung mga pangangailangan, no, ng ating mamamayan. Ang lakas, kasi po kahapon, nakita po dun sa, after ng speech ni Speaker, parang sa photo op, nakita po si Congresswoman Gloria Arroyo with the other majority House leaders po. What do you make of that po? And yes, in the past po, parang tuwing may andito dumarating po si Congressman Arroyo kapag nandyan si Vice President. But yesterday, during the hearing ng House Committee on Good Government, hindi po natin siya nakita. Sino ba lakas dito? Ako ba lakas ako? Ikaw na? Siyempre, maganda po yun na magkakasama kami po lahat sa aming may group photo po kami. Pero mas maganda po rin na tanungin po natin ang dating Pangulo kasi mahirap naman po mag-interpret ng mga actions niya. Pero ako, wini-welcome ko yun na natutuwa ako at nandun siya. Kaya nga nandun po ako sa likod. Sabi ko, maganda yung moment nila kaya hindi na ako pumicture sa harap. Sila na lang muna. Mahirap, in addition sa sinabi ni Kong Paulo, no, napakahirap hulaan, no, ang puso at isipan ng ating dating Pangulo, ni former President PGMA. Pero isa lang ang masisiguro natin na naririnig ko din, no, na sinusuportahan ni former President GMA ang ating Speaker at silang dalawa talagang magkaibigan at may mabuti at magandang relasyon si PGMA at si Speaker Martin Romualdez. Ingat sa original member ng The Platter. Delikado po yan. Grupo ng lakas, malaking bagay po yan dahil si PGMA naman po ay isa sa mga haligi ng lakas. At talagang maganda po na makita po yung mga haligi ng lakas na nagkakaisa at nagsasama lalong-lalo na po sa mga ganitong klaseng panahon kung saan may threat po ang ating institusyon, ang Kongreso, at may threat po ang ating bansa. Alam natin na isa siya sa mga haligi. Ako nga po, original member ako ng lakas. Panahon pa ni 1992. Panahon pa ni dating President Fidel Ramos. Kapartido ko po. Sabay kami na kumandidato. Kumandidato siya pagkapangulo. Kumandidato akong municipal councilor. Kaya lang, ito si GMA, habang naging haligi, baka yung haligi po, inanay na. Yung haligi, naging anay, kasi inanay na. Puno na ng anay yung haligi. Pong galon. Update lang po, yesterday may hearing yung ethics. Sabado pa yung contempt order ni Attorney Lopez. Na po ba ipapalipat ng komite si Attorney Lopez sa correctional? Hanggang kailan po siya sa veterans? Ibabalik pa po ba siya rito sa House Detention Center? Sa ngayon, call po kasi yan ng Sergeant at Arms
dahil depende nga kasi sa medical condition ni Attorney Lopez. Kaya mahirap naman po na ipilit natin na ilipat siya sa ibang prison facility na wala naman pong o hindi naman po equipped para tignan yung kanyang medical condition. So, sure po, na kasi yung kinakatakot niya na baka malipat sa correctional, may bibigay po ba kayo ng assurance na no, hindi ka na namin ililipat sa correctional? Sa ngayon, wala naman pong pinag-uusapan na mailipat siya agad. Thank you, sir. Kay Congressman Kong Hoon, kahapon sabi ni Gina Acosta, may mga piatos sa Davao. May lumutang na po bang Mary Grace piatos? May mga surrender feelers na po ba? May magkiklaim po ba ng 1 million peso reward? Well, kung meron niyang Mary Grace Piatos, no, sana lumapit na siya at kinuha niya na yung 1 million, no, ng alok ng mga kasamahan ko sa komite, no. Pero hanggang ngayon, wala pang lumilitaw, wala pang lumalabas na tao na nagngangalang Mary Grace Piatos, at patuloy kaming nananawagan kung meron talagang Mary Grace Piatos na pangalan, mas mabuti na humarap na siya para makuha niya yung kanyang pabuya. Pero habang tumatagal ang araw, lalo natin nakikita na ang katauhan ni Mary Grace Piatos katang-isip lamang, no? That's it mga kababayan. Yun ang 1-hour press conference ng Dayangans ng Congress. Ngayon ito yung latest po. Nag-issue na po yung National Bureau of Investigation ng subpena laban kay Sara Duterte. Yan o. Pinalabas mga kababayan ni retired Judge Jaime Santiago. So sabi dyan, under and by virtue of the authority vested in me by Republic Act number 10 867, you are hereby commanded to be and appear in the office of the Director Building D, 9th floor, Philinvest, Cyberzone Bay City, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City, Philippines at 9 a.m. on 29th day of November 2024. Then and there to give your evidence in a certain investigation to be held at the time and date conducted by the undersigned. Fail not under the penalty of law. Witness my hand and seal this 29th day of November 2024. Kahapon po, Judge Jaime Santiago, retired. Signed by Assistant Director Investigation Service Glenn Ricarte. Commanded. Yan, commanded to be and appear. Fail not under the penalty of law. Malamang kalad ka rin siya mga kababayan pag hindi siya mag-appear sa National Bureau of Investigation. O ngayon, si Digong, ang sabi dito sa latest na report ng ng ABS-CBN News, kay Inday wala 'yon. Kaya niya 'yon. Insignificant masyado. Walang kabuluhan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga isyong pumapalibot sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte at sinabing hindi ito sapat upang magkaroon ng people power. Insignificant daw. Shrug off calls for people power. Malaman kasi po gustong mag-people power. Hindi makaipo ng 1,000. Hindi makaabot ng 500 yung mga nagtitipon-tipon. Nalusaw na po yung mga sumusuporta. Mga trolls na lang po sa social media. Yung mga bashers ko nga po, mga kababayan. Pag chinik mo yung, yung Facebook account nila, lahat nakalock. Fake pati picture po, profile pic, pike. Asa pa kayo na mag-people power dahil kay Sara Duterte. Yung mga bumoto kay Sara Duterte, tulad ko po, mga Marcos supporters, nangawala na po dahil sa mga pinagagawa niyang kabulastugan.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.